Sa ibang balita, inaasahang magiging produktibo ang state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Cambodia ngayong linggo. Ilang kasunduan ang nakatakdang lagdaan. Dagdag pa ang pagsusulong ng Pangulo ng mas matibay na relasyon ng Pilipinas at Cambodia. Narito ang report. Tatlong kasunduan ang inaasahang lalagdaan sa pagitan ng Pilipinas at Cambodia sa magiging state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang bansa mula bukas September 9 hanggang Martes September 11. Ayon sa Foreign Affairs Department, sakop ng naturang mga kasunduan ang pagpapabuti ng edukasyon, air services at ang pagtugon sa transnational crimes. I cannot share the details of the agreement at the moment, but yes, we can discuss. We expect that various forms of transnational crimes will be discussed. Yung surrogates na pardon na sila na earlier this year, and ito namang sa mga human trafficking victims, yung mga nasa scamming operations in mainland Southeast Asia, there is an increase for all of mainland Southeast Asia, hindi lang sa Cambodia. So this is really important for the Philippines, and we do expect this issue to be discussed in the bilateral meetings. Kabilang din sa mga aktibidad ng Pangulo ang pakikipagpulong kay Cambodian Prime Minister Hun Manet upang talakayin ang pagpapalawak ng kooperasyon sa iba't ibang usapin na naglalayong mas patatagin pa ang ugnayan ng dalawang bansa. The visit of the President is also anchored on key objectives, namely to diversify trade and economic relations, to strengthen cooperation in addressing transnational crimes, and to seek support for the Philippines' chairmanship of ASEAN in 2026. Dadaluhan din ng Chief Executive ang isang business roundtable kasama ang mga negosyante mula Pilipinas at Cambodia upang tuklasin ang mga paraan para mapalawak ang merkado at mapalakas ang kalakalan, hindi lamang sa pagitan ng dalawang bansa, kundi pati na sa ASEAN region. We're hoping kasi na makapag-export tayo ng more Filipino products. We're looking at food, beverages, pharmaceutical products. We're also looking at franchising, yung mga Filipino franchises doon. And we hope to have more Cambodian tourists coming to the Philippines and more Filipino tourists going to Cambodia. Bukod dito, bibisita si Pangulong Marcos Jr. sa Filipino community sa Cambodia na karamihan ay nasa larangan ng edukasyon at serbisyo. Tinatayang mahigit 7,500 ang mga Pilipino na naninirahan sa Cambodia. Kasama ng Pangulo sa pagbisita si First Lady Liza Araneta Marcos, pati na ang ilang miyembro ng kanyang gabinete. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.